Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Juan chapter 13 verse 15 to 17. Sinasabi rito na binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Pakatandaan ninyo ang alipin na hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon. Ang niyang sinugo kaysa sa nasugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Kapag iniisip natin ang salitang hari, maraming asosasyon ang maaaring maisip. Pagkabulok, kayamanan, kapangyarihan, kalabisan at iba pa. Sa katunayan, ang ating modernong paniniwala sa mga hari ay higit na tungkol sa pagkakamakasarili at kasakiman kaysa sa ano paman. Ngunit ang katotohanan ay hindi ang ating tunay na hari ay si Kristo. Ang ating tunay na hari ay si Kristo. At ang kanyang buhay ay walang ibang-iba. Maaaring hindi natin iniisip ang mga hari bilang mga lingkod. Ngunit ganoon talaga si Kristo. Ang hari ng langit at lupa ay hindi gumugol ng kanyang oras sa lupa bilang isang mayaman o mayamang tao. Ngunit bilang isang mapagpakumbabang lingkod, nagsilbing perpektong halimbawa ng kababaang loob. Ang pagpapakumbaba ay pag-amin na kapag mali ka, pagiging mahinhin at pagbigay ng kredito kung saan nararapat ang kredito. Ito ay nagpapaalala sa atin na iwasan ang pagiging mapagmataas at unahin ang mga pangangailangan ng ibang tao nang hindi maging mahina. Maraming kwento sa Biblia ang nagbibigay sa atin ng halimbawa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagpakumbaba. Ngunit walang kasing dakila sa mga halimbawa ni Jesucristo. Ang kababaang loob ni Jesus sa lupa ay dumating sa anyo ng hindi pagsasamantala sa mga kasiyahan at karangyaan na mayroon siya sa langit bilang anak ng tao. Sa halip, kinuha niya ang kanyang sarili na mapabilang sa mga makasalanan at sa kahirapan na kailangan tiisin ng kanyang mga tao. Dumanas pa siya ng matinding kamatayan para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Dapat nating igalang ang kanyang halimbawa sa ating pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pananatiling nakatuon sa mahahalagang bagay sa halip na itaas ang ating sariling katayuan. Ang mga Kristiyano ay dapat marunong kumilos ng may tunay na kababaang loob ni Jesus. Si Jesus ay kilala sa maraming bagay, ngunit ang kababaang loob ay marahil ang kanyang katangian. Si Kristo ang kaluwalhatian ng Diyos, patay sa sukat at nakikibahagi sa parehong mga pribilehiyo. Gayunpaman, siya ay naging isang tao at iniiwasan ang mga pribilehiyong iyon na manirahan kasama natin sa lupa. Siya ay naging isang lingkod at sa kanyang panahon sa lupa ay pinakita sa atin na walang mataas sa pagtawag. Nakikita natin ang pagpapakumbaba ni Jesus bilang isang lingkod na nagpatuloy nang simulan niya ang kanyang pampublikong ministeryo. Siya ay naglalakbay ng bahagya kasama ang mga kasama. Kinuha lamang ang kailangan at pumawasok kung saan siya tinatanggap. Pinaglilingkuran niya ang mga pamilya at komunidad na kanyang tinutuluyan. Hindi kumukuha ng anumang bagay na higit sa talagang kailangan. Ang pinakamalaking paglilingkod ni Jesus na nagpakita sa kanyang kababaang loob ay nanghugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad noong Biyernes Santo. At ang pagkilos na ito ay kadalasang ginagawa bilang tanda ng pagkaalipin, pagpapakumbaba. Kadalasang ginagawa ng isang lingkod para sa kanilang may-ari o sa kanilang mga bisita. Na tayo ay maaaring mamuhay ayon sa mapagpakumbabang halimbawa ni Kristo at magsikap na maging mas mabuting tao. Sa susunod na matukso ka ng materyal na kayamanan, sa alang-alang ang mga halimbawang ito ng kababaang loob ni Kristo at marunong kung paano maging mapagpakumbaba sa iyong sariling buhay. Muli ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.